إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pinupuri at sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi para sa ating mga pangangailangan. Ako'y nagpapakupkup kay Allah laban sa kasamaan ng aking sarili at sa kasamaan ng resulta ng aking mga gawa. At sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw. At sino man ang hindi niya bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay, maliban lamang sa gabay at patnubay ng pananampalatayang Islam. At ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba, maliban lamang ang nag-iisang Diyos ang walang katambal, si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugong ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang pagbati, ang pagpapala, pagpupugay at kapayapaan, at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang patnubay hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ayatan ng Quran patungkol sa pagpapaalala ng pagkakaroon ng takwa kay Allah. Sinabi niya sa banal na Quran: o mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah ng tunay na pagkatakot at huwag niyong hahayaan na kayo'y daratnan ng kamatayan, maliban na lamang na kayo ay mga tunay na mga sumasampalataya o mga tunay na mga Muslim. At sabi sa isang aya, ya ayyuhan nas, o sangkatauhan, lahat ng tao, matakot kayo sa inyong Panginoon na nilikha kayo mula sa isang tao. At mula sa taong ito ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapareha. At sa kanilang dalawa ay nanggaling ang maraming kalalakihan at kababaihan. At bahagi daw anya ng pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ang hindi natin puputulin ang mabuting ugnayan natin sa ating pamilya at kamag-anakan. At tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay palagi sa atin ay nakamatyag o nakamasid. At sa huling aya ng pagpapaalala ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang binanggit,
Ya ayyuhalladina amanu, o mga mananampalataya, ittaqullaha, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadidan. Pagkatapos ng takot ay magsalita daw anya tayo ng matuwid, ng matapat. Yaghfir lakum dunubakum. At kapag tayo'y nagsalita ng matuwid at matapat at tayo'y may takot sa Diyos, patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. At sino man ang sumunod kay Allah, ang sumunod sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, faqad faza fawzan 'aziman. Tunay nga na siya'y magiging tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Mga magulang at mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, lumipas na atin ang isang buong taon ng hijrah. Dinaanan tayo ngayon ng Ramadan. Dumaan sa atin ang Dhul Hijjah, ang Ashara Dhul Hijjah o buwan ng Hajj. At tayo'y marapat na magpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hinayaan niya tayo na magkaroon pa rin ng lakas ng katawan at pananampalataya at paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At lumipas ang taon nito at may kakayanan pa tayong sumamba sa Kanya. At sa paglipas ng Ramadan at paglipas ng Dhul Hijjah o ng Hajj, ay dapat tayo magmuni-muni na sa paglipas ng taon ay unti-unting nababawasan ng ating gulang ang ating edad. Marami tayong mga kasamahan nung nakaraang Ramadan, mga kasamahan noong nakaraang Hajj na ngayon ay hindi na natin kasama. At wallahu ta'ala a'lam, sa mga susunod na panahon, pagdating ng Ramadan, pagdating ng Dhul Hijjah, ay tayo ay kung kasama pa rin nasasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong garantiya na kung tayo ay mananatili pa dito sa dunya sa darating na mga panahon na ito. Kaya mauna na dapat natin ipagpasalamat, ipagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala na lumipas itong mga panahong ito at tayo nandito pa. At kung tayo ay hindi naggugol ng ating sarili ng pagsamba at pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panahong yon, tunay nga na may pagkakataon pa tayo. Tunay nga na binibigyan pa tayo ng pagkakataon ni Allah subhanahu wa ta'ala na makapagbalik loob at makapagparami ng pagsamba. At kahit anong gawin natin ng pagpapakalusog at pagtakas sa kamatayan, kahit na pa tayo ay makaimbento ngayon ng napakaraming mga bagong medisina para sa pagpapalusog at magpapahaba ng ating buhay, tunay nga na hindi natin madadagdagan ang buhay natin kapag yun ang tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sa banal na Quran, Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang maut, kamatayan na nais nating tinatakas-takasan, tinatakbuhan natin, aminin natin hindi, sa ating mga pagpapakalusog, sa ating paggamit ng mga medisina, pagpunta sa ospital, lahat ng ginagawa natin, ehersisyo para maging malusog, bahagi ito ng pagtakas sa kamatayan. At sabi ni Allah, Qul, sabihin mo Muhammad, innal mauta, etong kamatayan na tinatakasan ng tao, mulaqikum. Sa likod, akala mo nasa likod ang kamatayan na tinatakasan mo, sabi ng Quran, ito'y sasalubungin ka sa harap. Ito'y katotohanan. Wala tayong kasunduan kay Allah subhanahu wa ta'ala na kapag labas natin dito ay buhay pa tayo. Ang kamatayan ang nag-iisang siguradong bagay na winawalang bahala nating mga Muslim. Hindi lang ng mga Muslim, lahat ng mga tao. Ang kamatayan, wala itong pinipiling edad. Wala itong pinipiling katayuan sa estado. Wala itong pinipili na kung ikaw ay mataas o mababa o
maganda ang iyong pananampalataya. Ang sabi pa sa Quran, wa ma tadri nafsum madha taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin sa kinabukasan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. At hindi mo alam kung saan ka daratnan ng kamatayan. Hindi natin alam. Wala tayong kasunduan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kahit na gaano kabata ang edad mo o gaano kalakas ang iyong kalusugan na aabutan ka pa ng kinabukasan. Kaya samantalahin natin mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam na ngayon na 2 araw na lang ang maiiwan at magpapalit tayo ng Hijri calendar, magkakaroon ng bagong taon na papasok sa atin. At hindi natin na pagmumuni-muni ang ating sarili na kung gaano tayo kapalad, na pinayagan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mabuhay pa sa mga oras na to. Dumaan sa atin ang Hajj, dumaan sa atin ang Ramadan. Tignan natin ang ating mga sarili. Kung tayo ba ay nagsagawa ng tamang pagsamba sa mga panahong ito. Tunay na kung hindi, umasa tayo. Idua natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na nawa datnan pa tayo ng Ramadan sa hinaharap. Datnan pa tayo ng Asharatul Hijjah sa hinaharap. Idua natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, purihin natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat sa sinabi natin na tayo ay binigyan pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagkakataon na mabuhay sa mga panahong ito. Kaya't dapat ibilang natin sa ating mga sarili na pag-aralan natin kung tayo ba ay gumanap ng tunay na pagganap sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o mga mananampalataya, huwag niyong hayaang pigilan kayo ng inyong kayamanan, wala auladukum, ng inyong mga angkan o mga anak, tungkol sa pag-alala at pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dhalik, sino man ang mas inuna niya ang kanyang kayamanan at ang kanyang angkan o mga anak kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi ng Quran, faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl, at igugol nyo, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, igugol nyo kung ano yung rizq na binigay sa inyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ano yung mga biyaya na binigay sa inyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat igugol nyo to sa paggawa ng kabutihan at paggawa ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sabi pa sa pagpapatuloy, min qabl ay yati ahadukumul maut, bago pa dumating sa inyo ang kamatayan, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, o ya Allah, o Rabb, na ako'y ipaghuli mo o ibigyan mo pa ako ng konting panahon, ako ay magbibigay ng sadaka, atasaddaq wa ako minas salihin, at ako ay mapabibilang sa mga mabubuting tao. Ngunit ang tugon si Allah Subhanahu wa Ta'ala, walan yuakhirallahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi niya pwedeng i-delay ito. Sabi sa Quran, o mga mananampalataya, huwag niyong hayaan na ang inyong kayamanan, ang inyong angkan o mga anak ay maging hadlang sa inyo upang kayo'y sumamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag natin itong gawin sapagkat sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, darating ang panahon na sasabihin natin, Ya Rabb, bigyan mo pa ako ng pagkakataon, ihuli mo pa ang pagdating ng kamatayan sa akin, faatasaddaq, ngayon ay ako'y magbibigay na ng sadaka mula sa mga rizq na ibinigay mo sa akin, wa akun minas salihin, at magiging mabuting tao na ako, magsasala na ako, mag-uumra na ako, mag-hajj na ako, magpa-fasting na ako sa buwan ng Ramadan. Ito'y sasabihin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ihuli
ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabigyan tayo ng palugit kapag dumating na ang oras ng ating kamatayan. Pero ang sagot ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang sagot ng banal na Quran, ang sabi, la yuakhir, hindi na ito babaguhin ni Allah. Kung yun ang takda ng ating kamatayan, doon tayo aabutan ng ating kamatayan. Kaya mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, tignan natin ang ating kabutihang nakukuha natin sa mga oras na ito, na sa kabila ng ating pagkukulang ay hinahayaan pa tayo ni Allah subhanahu wa ta'alang marinig ang mga babalang ito. Hinahayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na makapagbalik loob at makapag-isip sa mga pagkukulang na ginagawa natin o na nagawa natin. 2 araw mula ngayon matatapos ang bagong taon ng Hijri at magkakaroon ng bagong taon na papasok. Dapat natin pagmuni-munihan bilang mga Muslim na dapat tayong magbago, dapat natin pagbutihin, pag-inamin ang ating pagiging Muslim. Sa araw-araw na dumadating sa ating buhay, sa pagpasok ng bawat araw, dapat tayo ay mas nagiging mabuting Muslim kesa na sa nakaraan ng ating buhay. Kung ngayon ay isa kang Muslim na mabuti, kinabukasan, sa isang araw, dapat hihigitan mo kung ano ka kahapon sa hinaharap. Ang sabi nga ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, timbangin mo ang iyong sarili bago ka patimbangin sa araw ng paghuhukom. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, kun fid dunya ka'annaka gharibun o abirus sabil. Ituring mo ang sarili mo dito sa dunya ka'annaka gharib, na para kang estranghero, na para kang manlalakbay, na tumitigil lamang sa mga himpilan. Kung ang paglalakbay mo ay 10 oras, ang pagtigil mo sa mga himpilan dito ay mga kalahati o 1 oras, turingin mo ang buhay mo na ito yung pagtigil mo lang sa isang himpilan. At ang iyong paglalakbay, ito ang binigay sa iyong buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang makamit mo ang iyong tagumpay. Huwag natin hayaan na sa kabila ng mga pagpapaalalang ito, sa mga kabila ng mga ayatan ng Quran ng pagpapaalala sa atin at mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay maging pabaya tayo. Sapagkat pag dumating na ang oras na tayo'y kukunin na ni Allah subhanahu wa ta'ala, la yuakhir Allah. Hindi ito i-delay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin pwedeng hingan ng tawad o hindi tayo pwede humingi ng ilang araw pa kay Allah subhanahu wa ta'ala at ipapangako natin, paatasaddak na ako'y magsasadaka wa ako'y minas salihin at ako'y mapapibilang sa mga salihin. Ngayon ang kailangan natin. Ngayon na hindi pa tayo dinaratnan ng kamatayan, ngayon natin sabihin na atasaddak, na magbibigay tayo ng sadaka. Ngayon natin sabihin na ako minas salihin, na magiging mabuting Muslim ako, magiging mabuting tao ako. Ngayon, habang may panahon pa na binibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa sa pagpapatuloy ng hadith na binanggit ni Ibn Omar, yaqulu ida amsayta fala tantadiris sabah wa ida asbahta fala tantadiril masa wa khud min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. O kamakala, ang sabi, kapag ikaw ay dinatna ng gabi, huwag mong asahan na ikay daratnan pa ng umaga ng kinabukasan. Walang pangako, walang kasunduan kay Allah subhanahu wa ta'ala na ngayon dinatnan ka ng gabi, na bukas ay daratnan ka pa ng umaga. At gayon rin, kapag dinatnan ka bukas ng umaga, purihin mo si Allah subhanahu wa ta'ala, magsagawa ka ng pagsamba, gawin mo ang obligasyon mo sa Islam sapagkat walang garantiya na daratnan ka pa ng gabi sa kinabukasan. Araw-araw ng pag-ikot ng ating dunya, ating buhay, ito'y mula sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ano tayo? Sino tayo para hindi ibalik ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sino tayo para hindi ibigay ang mga responsibilidad natin kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga pagsamba, sala, siyam, sadaka at maraming mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin binibigay? Sino tayo? Sapagkat hindi natin alam kung daratnan tayo ng gabi kahit ngayong araw na ito.
At kapag mamayang gabi, araw-araw sa ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay nasa awa ni Allah kung tayo'y daratnan pa. Kaya sino tayo para magliban sa ating mga pagsasagawa ng sala? Sino tayo para gumawa pa ng napakaraming kasalanan at mga pagkukulang at mga pagkakamali? Kung aalamin lang natin na wala tayong garantiya na tayo'y aabutan pa ng kinabukasan o kahit ng mga oras ng ito. Kaya purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo ay binigyan pa rin ng pagkakataon na tayo'y makapakinig ng mga pagpapaalala mula sa mga aya ng Quran at mula sa mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ibilang niya tayo sa mga taong darat na ng kamatayan na nasa mabuting antas ng pananampalataya, na tayo datnan ng kamatayan, tayo ay mga mabubuting Muslim, na datnan tayo ng kamatayan, na tayo ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi gumagawa ng mga kasamaan at kasalanan. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbatit pagpugay ay sumakanyang sugunawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa kanyang makasamahan at sa lahat ng tumangkilig sa kanyang patnubay hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, yaqul akthiru min dhikri hadanil al-laddathi. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, paramihin natin ang pag-alala sa dalawang bagay na ito na nakapagpapaalis ng ating kaligayahan. Ito ang pagpapaalala sa kamatayan. Paramihin natin ito mga kapatid. Ito'y wasiya, ito'y payo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam para hindi tayo malunod dito sa kasaganahan ng dunya. Tunay na sinabi sa banal na Quran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Wala itong dunya na ito, hayatud dunya na ito, maliban sa itong panandaliang mapandayang kaligayahan. Itong dunya na ito ay nilagay sa atin bilang pagsubok. Totoo, nilagyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kasama, nilagyan tayo dito ng asawa, anak, lahat binigay sa atin upang maging katulong natin, maging masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa Quran, la tansa nasibaka fid dunya, huwag mo kalimutan na binibigyan ka ng bahagi ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya, pero hindi dahilan na dito ka na magbigay ng iyong paggugol ng lahat ng iyong lakas sa pagkukuha ng dunya, sapagkat ang dunya, al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur, na ang dunya na ito ay panandalian, ang dunya na ito ay mapanlinlang na kaligayahan, at ang pinakamainam ay ang darul akhirah, ang kabilang buhay na dapat paghandaan ng mga muslimin, na dapat magkaroon tayo ng baon mula sa ating mga pananampalataya. Ang lahat ng meron tayo dito sa dunya ay iiwan natin, maliban sa isa, khairuz zadi zadit taqwa. Ang mababaon lamang natin sa kabilang buhay ang ating mga amal, ang ating takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, kahit na ang pinakamaganda mong kasuotan ngayon hindi mo madadala mo lang siya habang ikaw ay binabalot. Kahit na ikaw ay mayroong pinakamagaganda at mamahaling kasuotan, pinakamagagandang gamit dito sa dunya, telang puti lang ang masasama mo sa libingan mo. At matutunaw ito, maaagnas ito, at walang matitira sa iyo maliban ang amal mo, maliban ang takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin si Allah sapagkat ito'y pagpapaalala sa atin, pagpapaalala na ang tao, lahat tayo, musliman o hindi muslim, ay tunay nga na daratnan tayo ng kamatayan. Kaya iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa tayo bilang mga muslim ay huwag tayong daratnan ng kamatayan, maliban na tayo ay mga tunay na sumasampalataya. Hindi lamang Muslim sa pangalan, mga Muslim na sumasamba kay Allah, na tumutupad sa kanyang responsibilidad, ginagawa ang lahat ng mga pinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, at iniiwasan ang lahat ng mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga ipinag-utos, tinagabili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga pinagawa sa atin. Gawin natin ito sapagkat ito'y isang pagsubok sa atin dito sa dunya, at pamamanahan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Jannah kung tayo ay magtatagumpay dito. Nasa Jannah dito
ay nandito ang ating pinakahuling destinasyon na bibigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng panghabang buhay ng walang katapusan na kaligayahan na mabibigay lamang sa silang mga mananampalataya. Idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga muslimin na tunay na sumamba sa Kanya, sa mga muslimin na tunay na sumamba sa Kanya lamang at hindi ipinagtambal si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك الله محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقيموا الصلاة